Palyado. Yo, what is up mga Benatik? Sana masarap ulam nyo, magandang buhay sa lahat. Panibagong araw, panibagong vlog na naman mga tol. And today's video ay... Wait lang, overtake ka muna. Yo, what is up mga Benatik? Sana masarap ulam nyo, panibagong araw, panibagong vlog na naman mga tol. Sa video na to ay sinadya ko na mag-vlog ng gabi. So this will be a second part nung upgrade natin. So in this part, ipapakita ko sa inyo at i-explain ko sa inyo kung ano yung ginawa. Again, hindi ko napakita yung footage kung paano siya ginawa kasi it's their shop policy na bawal mag-video doon habang ginagawa. So I have some clips pero it's not vlog worthy para isama ko pa sa video. So explain ko na lang sa inyo kung ano yung mga ginawa. So dito kay Miko, nagpalit tayo ng shock, which is yung pang XL125 ng Honda, the Enduro of Honda way back 90s ba o 2000, basta matagal na yung Enduro na yon. So dual shock siya na 400mm, and basically tumaas ng sobra si Miko kung yun lang yung gagawin natin. Kaya ang ginawa ko is to compensate, nagtaas tayo ng haba, naghaba tayo, hindi tayo nagtaas, naghaba tayo ng swing arm. So ang swing arm natin ay dinagdagan natin ng 3 inches, and it compensates dun sa tinaas niya ng siguro mga 60 to 70 mm. Ganon, no, yung inatras niya. Pero ang taas pa din. Mataas pa rin siya. Kaya ang nangyari, yung drawback nung ginawa natin ay umikli yung center stand, wherein hindi na natin nagagamit yung center stand sa ngayon. And yung side stand natin umikli din. So yung motor higang-higa na siya pag sina-side stand natin. And that will be our next appointment sa kanila, which is yung pataasan yung center stand. I-extend din natin yung center stand kasi mahalaga sa akin yung center stand, lalong-lalo na kapag nagche-check ng motor, naglilinis, ganon. And also yung side stand para pag nagpa-parking tayo sa mga tight parking spaces ay hindi tayo nagko-consume ng sobrang daming space. Gusto ko nakatayo pa rin or nasa proper angulation yung motor pag nagparking tayo. And sorry guys kung medyo maalog yung video, pag kasi night time pinapatay ko yung stabilization ng GoPro, and pinapractice ko din yung night settings, also yung pag i-edit ng mga videos natin kasi gusto ko makapag-produce ako and ma-maximize ko yung capability ng camera, ng devices ko pang post editing, and inaaral ko yung professional editing software wherein nakakapag color grade tayo para mabigyan ko kayo ng more likely cinematic and eye-pleasing shots, 'di ba? So today, hanap lang tayo ng mapagpa-parkingan and papakita ko sa inyo yung changes in a bit. Papagas muna ako dito sa Petron kasi medyo pumupugak-pugak na siya. And siguro hanap tayo spot dun, no? Dun na lang din natin i-video tong mga nakakabit dito na bago kay Miko. And mga future project i-discuss ko sa inyo. Let's go. Ayan, life hack. Ayan guys, makikita nyo dito, pumapasok yung tubig, no? Ayan, no? Kaya nahaluan ng tubig yung tangke natin pag nagpapa-car wash. Wala akong mahanap na matinong ganito. Nagtry ako magpalit ng GD110 from Suzuki pero maluwag pa din eh. Medyo sira na nga to, oh. Parang buong tangke ang kailangan palitan. Anyways, pwesto tayo dun. Yan yung sinasabi ko na sobrang grabe yung leaning angle niya dahil sa pag-ikli ng side stand. So I hope kita nyo, no? So check natin dito sa phone. Yan, grabe yung leaning angle niya. Mamaya pwesto ko somewhere there or there para mag-video. Ayan guys, ayan siya. So tanggalin ko yung helmet ko ba? Kaso nandito kasi sa helmet yung mic ko eh. So yan, hinabaan ko yung swing arm
pagkahaba ng swing arm is nagpalit tayo netong shock na pang XL125. So makikita nyo sobrang haba niya. So kung hindi tayo naghaba ng swing arm, ito yung ganto kahaba. Ito from here sa pinakadulo and dinugtong dito. Yan. So ito wala tong masilya. Full weld yan. Shoutout Motoswabe Garage. So this is XL125 400mm swing arm. So again, kung hindi ko pinahabaan to, so basically nandito lang siya. So tuwid na tuwid. Hindi niya mako-compensate yung slant. Hindi niya mako-compensate yung pinathaba ko to. And eto diretso yung kabitan dito sa baba. So mas maganda siyang tingnan ngayon. Mas maganda yung tindig. Yun lang naman yung ginawa ko sa kanya. And makikita nyo dito, medyo lumabas na yung gulong. Ayan o, labas na yung gulong niya, kaya useless na to. Kaya umorder din ako ng tire hugger. Gawin ko lang din ng video yung tire hugger na yon. Tapos pagdating naman dito sa handlebar, papalitan ko rin siya. And I'm planning to change it sa pang Victorino na stock, yung may crossbar na ganon. Kasi this handlebar came from Classic 500 ng Royal Enfield. So pwede rin ako magpalit ng 28mm na fat bar, pero mahaba yung fat bar. So merong inoffer sa akin si Brother Ron Nunag ng Upshift na galing sa stock ng Victorino. Kaya eto, palitan na lang natin siya pang Victorino. Try natin. So let's go mga Venatics. And ayun lang, for the future upgrades, abangan nyo handlebar upgrade, tire hugger upgrade, and yung extension ng side stand and center stand ko. So ayun, maraming salamat sa panonood. And kung di ka pa naka-follow and subscribe, please do so, libre lang yan. Maraming salamat sa mga sumusuporta. And sana laging masarap ulam nyo. Peace out.